Gusto mo bumamba? Sige. Sige lang. Ayaw mo ng mas malakas? Sige, isa pa. Sige na, pagkakataon mo na yan. Ngayon lang mangyayari sa buhay mo yan. Sige. Puputok-putok pa. Nagba-backfire talaga yan. Mas gusto ko nga yan eh, kasi yung walang putok eh. Sige, una muna ako ha. Amen. Let's go. What's up guys? Good day. Magandang araw po sa ating lahat. So kita nyo yun dun, no? Parang uulan dun ah. Pero dito lang naman tayo. Mag-iikot-ikot lang tayo dito sa Commonwealth Avenue. Tanggal kati lang ba? Magpapainit lang tayo ng motorsiklo. Wala eh, puro tayo stress. Kaya ito lang yung ano natin eh, pangtanggal ng ayun, stress. Uy. Amen. So yan, ang pag-uusapan natin ngayon guys tungkol sa anti-muffler law o yung anti-muffler na mainit na topic o usapan ngayon. So kung napanood nyo po yung nakaraan kong vlog, ayan po yung ating pinag-usapan. Actually that time napakainit pa po ng usapan na yan. Hanggang ngayon naman mainit pa rin. So that time hindi pa na-aprobahan yung anti-muffler law dito sa Maynila. So ngayon, na-aprobahan na ni Mayor Isko Moreno. So bago po ang lahat, no, lilinawin ko lang po para po sa kaalaman ninyo, ang may lagda po ng batas na yan si Councilor Joel Villanueva. Kasi napakinggan ko yan doon sa panayam sa kanya nung nakaraang linggo lang sa radyo. At binlog ko rin yan kasi parang nagkakaroon ng politika sa social media dahil dyan. Kasi yun nga, kesyo si Isko daw ang may kagagawan yan, ganito ganyan ganon. So si Mayor Isko, siya po yung nag-approve, siyang lumagda dyan sa batas o sa ordinance na yan sa Maynila. So yun lang po para malinawan tayong lahat. Ayaw ko naman kasi pag-usapan yung mga politika, yung mga ganyang usapan umiiwas ako dyan. Ayoko ng mga ganyang usapan. So yun, napag-usapan naman na natin to sa mga nakaraan kong vlog. So ngayon naman gusto ko lang i-flex yung exemption to the rule. Exemption to the rule no? Hindi, yung naging exemption dito sa ordinansa na ito or dito sa anti-muffler ordinance. So siguro yung iba alam na to, yung iba hindi pa nababalitaan. So para po sa kaalaman ninyo o nating lahat, yung ordinansa po na ito nagbabawal sa mga modified na mga tambucho, mga aftermarket na mga tambucho, at kung ano-ano pang mga tawag dyan, at sa ingay nito. So sinasabi, susundin nila yung mga pinapatupad ng ibang lugar na ordinansa sa muffler. Ang standard or decibel limit is 99 decibels. Kung i-compare sa nakasulat sa batas na kasulatan, yung nakasulat sa LTO 115, ayan pa rin naman yung pinapatupad. Pero sa ibang mga lugar na may mga ordinansa 99 decibels nga. So kailangan po nating sumunod doon. Ano po? So yun, yung mga maninita o mga manghuhuli, sinasabi na mayroong gagamitan o yung decibel meter na kanilang gagamitin para malaman kung itong mga lalabag sa ordinansang ito ay lalagpas doon sa required na 99 decibels limit. Yung bang ingay o yung lakas ng tunog ng tambutso ng kanilang motorsiklo. So ayun, balik tayo. Pag-usapan nga natin yung exemption to the rule. Exemption to the rule no? Ito, totoo to exempted po yung mga big bikes na tinatawag. So kasama po tayo dyan kasi naka big bike po tayo.
Pero syempre yung ating underbone o yung motorsiklo ko na underbone, hindi yun exempted. So pag sinabi daw pong big bike, yan daw po yung mga 400cc pataas. So kesyo 400cc yan, 500, 600, 650, 700, 800, 900, 1000cc and above, exempted po yan. Gawa ng yung mga big bikes daw ay may malalaking makina at sinasabi na mas maganda daw talaga na naka aftermarket exhaust pipe or muffler o kung ano pang tawag dyan. Ito pong mga big bike na ito. So gaya nga po nitong ating motorsiklo, itong gamit natin ngayon, ito po ay naka aftermarket. So flex ko rin yung modified versus aftermarket, no? Kasi matinding usapin din yan eh. Malaking usapin din tong modified versus aftermarket exhaust or tambucho in Tagalog. Ito pong mga modified, kesyo daw yan yung mga kinalkal, yung mga mayroong pinaggagawa dyan sa existing tambucho ng ating motorsiklo, yung binutasan para lumakas ang tunog, or pinalaki yung pipe, or pinutol, or dinisenyohan, or iniba ng hugis, or iniba ng tubo, dinagdagan ng tubo, and so on. Yung iba pinapalaki yung tubo, tapos yung iba ginagawang dalawa o tatlo yung tambucho, basta kung ano nang pinaggagawa. So yun nga, ginagrinder, ina-acetylene, wini-welding, ganyan-ganyan, and so on and so forth. So yan daw po ang modified exhaust o modified na mga tambucho. So next is yung aftermarket mufflers or exhaust. Yan naman po yung nabibili sa merkado. So marami nagsasabi bakit hindi pasara yung mga tindahan o mga shop, stores, or mga seller itself, yung mga nagtitinda ng mga ganitong aftermarket na tambucho. So ang tanong nga, bakit nga ba ipapasara? Kung legal naman sila at ina-aprobahan naman sila ng DTI, bakit naman sila ipapasara, di ba? So nagnenegosyo po sila at hindi naman po sila bawal at hindi naman po sila illegal. So ganito po yan, sila po nagtitinda lamang naman po, ano? Tapos tayo naman ng mga buyers o bumibili ng mga aftermarket exhaust na yan, hindi naman na nila tayo tatanungin kasi karapatan natin yun So tayo bumibili lang naman, sila nagbebenta lang naman. So anong sense na itatanong pa nila bakit tayo bibili at saan natin ilalagay o ikakabit itong aftermarket exhaust, di ba? Ang mismong target market po kasi yan ng mga aftermarket exhaust, tayo nga mga riders. Ngayon, meron po tayong batas na sinusunod. Tayong mga naka lower CC at tayong mga naka higher CC bike. Tayo kasi ako po naka lower CC and naka higher CC bike. Dalawa po ang motorsiklo ko, kaya tayo ang sinasabi ko. So yun, tayong mga naka low CC and high CC motorcycles or bikes, lahat po tayo dapat sumunod sa mga ipinatutupad na batas. So kung ang sinasabi sa batas ay bawal ang mga tambucho sa mga small CC bikes, so susundin po natin, di ba? Tulad nga sa Manila or sa Maynila, yung kanilang anti-muffler ordinance na kaka-approve pa lamang para sa mga low CC bikes o yung mga 399cc below or pababa. Kasi yun yung mga big bikes na sinasabi or yung mga 400cc pataas, exempted nga po yan. So actually itong usaping tambucho, malaking debate, malaking usapan, at noon pa man naglalaro na tong mga usapin na to dito sa Pilipinas. Ako naman po kung ano lamang po yung nalalaman ko, sinishare ko lamang naman po, ano. So yun nga po, hindi po ako against sa mga gusto magpasara doon sa mga nagbebenta ng mga aftermarket exhaust. Hindi rin ako against sa mga nagbebenta ng mga aftermarket exhaust. So kumbaga balance lang, no. Sinasabi ko lang yung mga inputs ko on both side. Hindi naman po ako one-sided. So yun, ulitin ko po sa mga nagsasabi na bakit hindi ipasara yung mga nagbebenta ng aftermarket exhaust. So sinasabi na bawal yung mga aftermarket exhaust, tapos bakit hindi daw ipasara yung mga nagbebenta ng aftermarket exhaust? So hindi nga po yan ipapasara at legal po yan. Ito po kasing mga aftermarket exhaust or mufflers na binibenta nila,
para nga po doon sa mga motorsiklo na designed or allowed gumamit ng mga aftermarket exhaust, kung ibabase natin sa law or sa batas, no? Kaya nga po binigay kong example yung ordinance sa Maynila na bawal yung mga aftermarket exhaust doon sa mga lower cc motorcycles, pero doon sa mga higher cc like 400cc pataas allowed or pwede. So parang ganun po. I hope naiintindihan nyo naman po yun, no? So marami rin nagsasabi na merong discrimination or diskriminasyon sa Tagalog. Actually hindi naman po talaga mawawala yan eh, given na yan eh. Ranas ko yan parehas. Kapag gamit ko yung isa kong motorsiklo, yung aking underbone na Honda Wave, at kapag gamit ko itong big bike na ito, ramdam ko na may discrimination. Hindi lamang dun sa underbone ko may discrimination din dito sa big bike ko. Kasi kapag nakakasama ko yung mga big bike groups na sinalihan ko, nararamdaman ko yung discrimination dyan. Kaya nga nang sabi ko, hindi mawawala yan. Kaya hindi lamang po sa mga small bikes yung mga diskriminasyon na yan na sinasabi. So yun, marami nga nagsasabi na yung sa Manila, yung anti-muffler ordinance nila parang may diskriminasyon nga daw. Pero di naman natin sila masisi, di ba? Ganun talaga. Uy, ang daming yun dun, no? Sinisita dun, no? Mga hindi siguro dumadaan sa motorcycle lane. At naambon na. Ano ba yan? Paano ko itutuloy yung vlog ko? Naambon na. So yan, i-flex ko yung mga naka big bikes, no? Siyempre para sa amin, pabor yung ganong ordinance sa Maynila, saka sa ibang lugar, hindi lang dun sa Maynila. Kasi yun nga, exempted kami. Kasi tama rin yung sinasabi ng iba na the best talaga na naka aftermarket exhaust tayo sa ating mga big bikes, no? Lalo na kapag tayo yung nagre-race track. Actually maraming ganyan eh. Nabanggit ko na yan sa mga previous vlog ko eh. So halimbawa ikaw ay nagre-race track, tapos naka big bike, pupunta ka ngayon ng race track, tapos naka aftermarket pipe ka, tapos kung todo modified itong motorsiklo mo o itong big bike mo, lalo na yung exhaust, napakaingay. Kasi sa big bike kailangan talaga yan, dagdag power, dagdag speed and so on na sinasabi nila. Totoo po yun sa mga big bike kasi sa laki ng makina niyan nakakadagdag talaga yung mga open pipe, nakakadagdag ng kung ano-anong attributes, at nakakadagdag din daw ng pogi points. Yan Oy, ulan kung ulan, basa kung basa. Malapit naman na tayo So yun nga, no, pupunta ka ng racetrack, napakaganda ng motorsiklo mo, napakaingay, tapos huhulihin ka o sisitahin ka. Diba ang unfair nun? Tabala sa atin yun kapag pupunta tayong racetrack. Sa racetrack po kasi hindi lahat nakikipag-competition, no? Yung iba lang, yung iba naglalaro lang, yung iba nag-iensayo lang. Pero dyan po kasi sa racetrack, merong mga racing competitions dyan. Merong scheduled, merong announced. Yung scheduled po, yan po yung, yun nga, ini-schedule nila kung kailan yung magiging racing or yung competition. So maraming nakikipag-compete dyan. Meron din naman yung announced. Speaking of announced, halimbawa, ngayong araw, maraming nag-track or ngayong track day, ang daming riders. So ang daming nagpa-practice, ang daming naglalaro sa track. So let's say 50 sila or 100, let's say na lang, kunwari lang tapos ngayon yung management ng track biglang nag-announce. So sasabihin sa lahat po ng mga nagtatrack ngayong araw, kung sino po yung nais lumahok sa competition mamayang alas 3 ng hapon, magpalista lamang po. So yun, maraming sumasali sa ganun. At isa po dyan yung kaibigan ko, kaya nabanggit ko yun. Wala pa po akong experience dyan, pero yan po ang kwento niya sa akin, at totoo po yun. So ganun po ang nangyayari sa racetrack. Kaya marami nga na mga naka big bikes or higher cc na dumadaan sa mga street bago pumunta sa racetrack, at nagre-reklamo sila at sinisita sila. So may part din naman na hindi sila sinisita, at marami rin naman daw na hindi sinisita, sabi ng mga kagrupo ko sa big bikes At ako hindi pa rin naman ako nasisita o nahuhuli. So yun lang po, finlex ko lang po yung mga kasama ko naka big bikes, no? At malapit na po ako dito sa amin. Outro na ako at umulan na.
Maraming salamat po sa panonood at pakikinig. See you on my next vlog. This is Boy Ride. Live to ride.